pag-usapan natin yung nangyayari ngayon dito sa Greenland. Sa statement ni Donald Trump na gusto niyang bilhin nga itong Greenland, at tapos kung hindi daw papayag ang Denmark, mukhang may mangyayari to na may ilan na nag-i-interview. Yan ay patungkol sa issue ngayon sa US at saka Denmark at saka Greenland, dahil dito sila, may usap-usapan sila dito. Ngayon pupunta kami ng bangko, kasama ko si Mrs. at saka ito yung anak ko, dahil yung account ni Mrs. na block siya sa bank. Nung nakaraan inayos naman yun, hindi ko alam bakit ngayon binlock na naman nila. Kasi dito mga kabayan, kailangan mo dito minsan mag-update ka dito ng mga information mo. Malapit na kasi ma-expire dito yung permit mo mga kabayan, kailangan mo kasi i-update yung bangko mo na dapat nakapag-renew ka. So ngayon, idadalhin namin yung renew, kasi nag-renew kami ng permit ito, hindi pa naman dumating yung approval. So pero may papel kami na renew. Yun ang kailangan ng bangko, kasi na-expire na kami nung January yung permit namin. So hindi pa dumating yung bagong renew, kaya ngayon yung account ni Mrs. na block sa bangko, kailangan niya mag-provide doon ng copy na nag-renew siya ng permit dito, yung residence permit. So tara, samahan nyo kami mga kabayan. Dalawa nandito na sa labas naglaro. Marumi na ng snow. Tara na, let's go na. Yan, ito yung oras natin, no? Alas 2 ng hapon. Medyo ano siya, malinaw naman ng langit pero nag-snow. Ayan. Okay, maglalakad kami mga kabayan kasi wala tayong service ngayon. Nagamit ng kasama ko. Medyo makapal-kapal pa rin yung snow. Ito, kung dito tinatanggal dito sa gilid, mataas na sa ano ito. Tapos yung mga snow kasi dito sinusunod lang din na may tagalinis yung mga nagsasakyan. Pero yung nililinis nila, yung sa kwan lang, sa kalsada lang, main road lang. Pag mga kanto mga kabayan or street, bakuran mo, ikaw talaga maglinis. Grabe, ganito na yung itsura ng Nuuk City, Greenland. At saka yung dinadaanan naman dito, delikado. Dahil maaari kang gugulong dito pag nagkamali ka, madulas. Daan mo siya. So big. So big. No, look at this way. Snow is big. Yes. Hey, no. Office na ginagamit namin kay Maya ito, para hindi po siya hirap idalhin kasi madulas yung kalsada. Come here, Maya. Maya, come here. Ayun, puno na ng snow. At saka yung mga bike at stroller, oh, puno na ng tampakan ng snow. Ito ba yung sa kanya, ma? Palit mo? Ayaw mo, Cham, yung sa'yo? Hindi na, lakad ka na lang. Mau balik? Ayun yun. Yeah. Grabe yung snow. Sige na. Pwede na yan. Ayan. So ito yung service dito ng mga bata sa Greenland. Kuya. Hindi na kasi. Ayan. So let's go. Let's go, Maya. Ayan. Tali, papunta na po kami sa may bangko. Ito medyo makapal-kapal yung snow dito, kasi walang tigil yung snow nung nakaraan pa. At matagal-tagal din kami na hindi nakalabas ng bahay dahil nga sa masama yung panahon kahapon. So ngayon medyo kumalma nga mga kabayan, no? Pero may hangin pa rin at malamig-lamig pa rin. Ito kasama ko po yung buo kong pamilya. Wala, ito lang talaga yung libangan dito sa Greenland, yung lalabas ka na may snow. Pero kung tatamad ka dito mga kabayan, ayaw mo dito lumabas kasi mas masarap kasi matulog na lang sa bahay. Yan, tuwang-tuwa si Amaya. Ayan, ganito, lakas yung hampas ng hangin. Wala ka talaga makita dito na sasakyan na walang snow. Halos lahat may snow siya. Ayan, tingnan nyo. Halos lahat mga kabayan may snow talaga. Tapos yung dinadaanan natin makapal yung snow. Ayan, so yun po yung bangko mga kabayan, yung mataas na yan. Yan po yung Greenland Bank dito. So dyan muna kami papasok ni Mrs. Kasi
Diyan po aayusin yung kanyang ATM dahil hindi po siya maka-withdraw, naka-block po, hindi po siya pwede makipag-transact. Kailangan pa naman namin ma-open yun kasi doon ko kasi dinedeposit yung sahod ko. Nag-iiwan na ako sa ATM ko. Ayan, medyo nag-i-snow na naman, so dito tayo daan. Ayan, grabe yung snow dito mga kabayan sa likod. Ayan, ito po yung Greenland mga kabayan, Greenland Bank na to. So dito kami papasok para ayusin muna yung kanyang ATM. Tanungin namin bakit hindi pa rin na okay, kasi nung nakaraan pumunta na kami dito, sabi nila ma-activate na daw, kaso hindi pa hanggang ngayon. So, nandito na kami sa loob ng bangko, so antay na lang kami ng number. So maliit lang yung tao dito mga kabayan, no? Kunti lang yung tao sa bangko, tatlo lang sila ni Mrs. And si Amaya pinawisan pa siya. Ayun mga kabayan, maglalakad tayo. Meron tayong nadadaanan dito na magawa sila ng video about dun sa reaction nila sa sinabi ni Donald Trump nga yung tensyon na nangyayari ngayon dito about Denmark, Greenland and US. So ipapakita ko sa inyo dito. Meron dito nagbibideo. Daanan natin na. Meron na kasing pupunta dito ng mga ibang lahi para about yun dun sa issue. Ayan siya. Ay, maingay, hindi makuha sa ano, makuha yung tingog sa ano. Naulat na makawa ka. May dadaanan tayo doon na ini-interview siya about doon nga sa kanyang reaction sa sinabi doon nga ni Donald Trump, no? So malamig dito sa Greenland pero dahil sa issue mainit-init. So marami din dito nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung reaction ko dito about nga sa plano ni Donald Trump. Bakit nga ba mga kabayan, no, na gustong gusto talaga ni Donald Trump bilhin itong lugar ng Greenland? Matagal na issue na ito, siguro 10 years ago na ito. Pero yung mga tao dito ayaw talaga nila na bilhin sila kasi sa word pa lang na bili mga kabayan, parang pinapalabas kasi na parang gusto lang ng tao dito pera para sa bayan nila. So kahit sino naman mga kabayan, no? Kung yung lugar mo naman ay umaasenso naman, tahimik naman, ha? Okay. Di na daw to. So bakit ka papapayag kung bibilhin? Pero sa akin, ayan, daan muna tayo dito sa may pedestrian lane habang tayo magsasalita dito. Yung isa, hantayin tayo dito. Pero sa tingin ko mga kabayan, may plano talaga yung US. Parang nakikita ko kasi na parang takot siya na baka iba yung kukuha dito sa Greenland, yung kalaban niya na Russia at China. Yun lang po ang nakikita kong dahilan kasi nakikita ko sa post. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung plano nila dito. Basta sa akin, parang malabo na papayag yung Greenland na sakupin sila ng US. Dahil nga itong Greenland ay pinagpalalaban talaga nila dito yung pagiging independent nila. Kasi parang may kasunduan sila ng Denmark mga kabayan na pagdating ng panahon na magiging independent itong Greenland pagkaya na nila. Sa ngayon kasi wala silang mga gamit pa, wala pa silang mga kakayahan talaga dito sa tao kung paano i-handle itong lugar nila. Kaya yun, mainit-init yung usapin sa ganyan pagdating dito. So medyo malakas-lakas yung hangin pag tumama sa mukha, napakasakit. Ay, Pilipino? Kabayan? Wala kang trabaho? Bakit pala ako? Kasama ko sa dati sa paggagala dito. So ayun, kasi yung iba kasi nagtatanong kung ano ba daw yung reaction ko dito, kung ano ba yung reaction ng mga tao dito. Actually, majority talaga dito ayaw talaga nila na magpakuan sa US, magpasakop. Ang kuan kasi mga kabin, wala namang problema makipag-alay, pero sa word daw kasi na bilhin, parang hindi daw sa kanila maganda na parang bigyan sila ng pera para lang sa bayan nila ipagpalit ito. So parang hindi maganda. Pero siguro kung sa seguridad talaga mga kaban, kung sasakupin talaga ito ng Russia at China, sa akin lang mas gusto ko pa yung US na lang sasakop dito. Parang natatakot ata si Trump na sakupin ito ng Russia at China kasi isa yan sa mga kalaban niya. Kaya ang gawin niya dito parang strategic na military defense kasi may mga US base na sila dito
Yan. So, bago kami uwi, gala-gala muna kami sa labas kasi pag sa loob na ng bahay mga kabayan, medyo nakakaboring na sa loob ng bahay. Wala ka masyadong magawa. Napakakapal ng snow. Hindi maandar. Sige, bigat na yung Maya. Yan. Grabe. Yan dito, medyo malambot na. Huwag kayo takbuha kayo natumbat siya. Amaya, hold your hand. So, yung gloves mo dyan lang. Dahan lang. Nag-snow. Hindi niya makaya, nakasaan nga na. Madulas kasi dyan kay may snow, makapal. Dito ka sa may daanan. Okay. So marami ang nagtatanong, nagko-comment dito sa akin sa may YouTube mga kabayan, lalo na sa Facebook page ko, kung ano ba daw yung masasabi ko sa sitwasyon ngayon ng US na gusto nilang bilhin nga itong Greenland. Nakita ko mga kabayan kung totoo kaya yun, na kung hindi daw papayag yung Denmark, mukhang magkakatulo or may mangyayari. So di ko lang alam kung ano yung mga kabayan, kung totoo ba yun. Basta ngayon, usap-usapan ngayon mga kabayan, no? Itong gustong pagkuha ng US. Gustong pagbili. Sam, hinay lang Sam. Gustong pagbili ng US nga dito sa Greenland. So alam naman natin, siguro mga 10 years ago na yan, na pinag-uusapan. At sa akin, parang hindi ato bibitawan ng Denmark ang Greenland mga kabayan, no? Ito na may ilan na nag-i-interview. Dito po din siya, in-interview niya yung sarili niya. Yan ay patungkol sa issue ngayon sa US at saka Denmark at saka Greenland. Dahil mainit na usapin yan ngayon mga kabayan. Pinag-uusapan yan all over the world ngayon. Tara, Maya. Yan. Ito, dadaan tayo dito sa may mga tao dito. Hey. Bawal mag-ingay ka mga sa akin. Dito sila, may usap-usapan sila dito. Let's go. Come here. Sige. Ayan. So, ayun mga kabayan, ito yung isa sa mainit na usapin ngayon. Ang pagbili ng US dito sa Greenland. Kung ako ang tatanungin, may nagtatanong kasi sa akin kung papayag ba daw ako na bibilhin ng US itong Greenland. Although hindi naman ako taga dito at ako lamang ay isang trabahante dito, pero kung may mga gulo man na mangyayari dito ay madadamay din kami kasi nga nandito na kami, nandito din yung pamilya ko eh. Siyempre malaki din yung aking pangamba mga kabayan, no? Sana ay hindi mangyari na gumamit sila ng dahas. Pag-usapan nila kung ano ba talaga yung plano nila dito sa Greenland, kung bakit gustong-gusto talaga ni Donald Trump na bilhin ito. Matagal ng panahon, siguro 10 years ago pa yan nakita ko na pinaririnig ni Donald Trump. Yung unang presidente pa si Donald Trump, ito na talaga yung napag-uusapan nila dati. At nagbigay na ng mensahe si Donald Trump na bibilhin niya ito. So hindi ko lang alam kung ano klaseng mangyayari. Wow! Play Amaya sa snow? Grabe, nakabaon si Amaya sa snow. Yan, si Mami din. Si Axel. Wow! Oh, Amaya din, Amaya. Sige. Ang cute tingnan ni Amaya. Hindi ka nilalamig? Not cold? No. Wait, hold on, Edre lang niyo. Ang lalalim sa akin, oh. Lalalim. Uy, grabe, forma, oh. Ang cute. Mami, look. Mama, swimming pool. Kaya nga. Oh, sige, Amaya daw. Amaya, swim daw, swim. Wait lang. Go. Swimming Ay, pool baka may na sila bato dyan, ha? 1, 2, 3, go. Swimming pool. Oh. Uy. Amaya daw, Amaya. Doon, no, wag dyan lang. Dito lang, dito. Kaya kasi may Wala na bato. yung walang ano. Okay, dito. Go. Go, Lukso. 1, 2, 3, go. Isa pa. Mura kagkatong sa ano ba, the monster. Oop. Wala rin, champ. Hindi, lalim. Lalim mo si Da. Sige, ulit, Maya.
Let's go. Sabay kayo, sabay. Lalim mo. Ayan, so nandito lang kami sa labas mga kabayan, maglaro-laro lang kami dito. Ayan, pag-usapan natin yung nangyayari ngayon dito sa Greenland, na yung balak nga ng US. Kasi may nakita akong post, hindi ko alam kung totoo, ayaw ko kasi magbigay ng komento mga kabayan, mamaya mali pala or fake news. Nakita ko sa post na nagparinig nga ito na sa statement ni Donald Trump na gusto niyang bilhin nga itong Greenland, at tapos kung hindi daw papayag ang Denmark, mukhang may mangyayari. Tama ba ako mga kabayan sa post? Basta hindi ko alam kung totoo or hindi. Uy. Ano yan? Nalubog na sila doon. So, hindi ko lang alam kung totoo. Ayaw ko kasi magsabi na totoo, mamaya magkamali tayo dito. Kasi ngayon sa social media, marami ngayong mga fake news. So, kung totoo naman yan mga kabayan, ay mukhang mga ngamba tayo kasi nandito tayo sa lugar na, itong mismong lugar na ito na gustong gusto talaga kukunin ng Amerika, ng US. So, dahil nandito tayo sa Greenland, mayroon tayong pakialam dyan. Nandito yung pamilya natin, dito tayo nagtatrabaho. Kung ano mang mangyari dito, hindi man tayo agad-agad makauwi mga kabayan, kasi itong lugar ng Greenland ay isla ito. Hindi po pwede nang uwi ka agad ngayon kung may mangyari man. Sana wag naman sana. So dito, matagal na ako dito mga kabayan, sa Greenland, 3 years na po ako. Yung out sa ganyan, natanong ko na yan dito sa mga lokal. Tinatanong ko sila, payag ba kayo na bibili ni Donald Trump itong US? So ano lang ang sagot nila sa akin? Natatawa lang sila mga kabayan. Sabi nila si Donald Trump nagbibiro lang daw sila. Sabi nila na si Donald Trump ay nagbibiro lang. So yun lang yung kadalasan sagot dito ng mga lokal. Yung panahon na yun ay si Donald Trump, bagong president pa siya noon. Tapos di ba tumakbo ulit si Trump ng president, nanalo siya. Yun na naman yung sinabi niya na gusto niya bilhin yung Greenland. So tinanong ko naman ulit yung kasama ko dito kung payag ba sila. Basta ang sinasabi nila, hindi daw sila papayag. Kasi mga kabayan, parang hindi daw nila nagustuhan yung sinasabi kasi ni Donald Trump. Yun ang sabi nila na I will buy Greenland. So ibig sabihin, lugar mo ito, territory mo, dito ka na pinanganak, dito na daw sila mamatay. Ang sabi nila, hindi daw sila mukhang pera na ipagpalit daw yung Greenland para lang sa pera. Ang sa akin naman kasi, parang hindi din maganda yung sasabihin na I will buy Greenland. Pero kung sinabi siguro ni Donald Trump na gusto niya sakupin itong Greenland na maging states niya, hindi niya sasabihin dapat na yung tamang pag-usap ba, hindi na yung ipaparinig niya mismo na I will buy Greenland. Kaya yung mga Greenlandic dito, parang hindi maganda sa kanila daw yung ganong dating, na akala daw ni Donald Trump na makukuha niya ang Greenland sa pera lang, yung dignidad nila dito, ayun yung pinaglalaban nila dito. Pero ang Denmark kasi ang may hawak nito. Ang Denmark pa rin ang magdesisyon dito kung talagang ibibenta nila sa Greenland, ibibenta nila sa US. Pero sa tingin ko ay parang hindi ata sila papayag. What happened? Look. Bang di sila, sa akin hindi papayag yung Denmark. Pero ito naman mga kabayan, kung totoo man yung sinasabi nila na itong Greenland daw ay balak din daw sakupin ng Russia at China, hindi ko lang alam kasi may naririnig ako. Kaya yung isa sa mga nakikitang dahilan ng iba na bakit gustong gusto ito ng US na kukunin, dahil gawan daw niya dito ng defense, armed forces defense, para madali niya daw madepensahan ang lugar nila, ang US, para hindi basta-basta makakapasok ang Russia dito. Kasi ang sabi ng mga kuwan din sa nabalita ko, na kung hindi daw kukunin, hindi daw makukuha ng US to, baka ang magtangka daw Russia at China. Ano kaya sa tingin nyo mga kabayan, totoo kaya yung sinasabi nila? Ako kasi ayaw ko kasi yung paniwalaan ko agad yung mga lumalawas na komento. Wala naman kasi akong alam dito. Ang sa akin lang, naririnig ko lang yan. Pero ako dito, tahimik lang yung mga tao dito. Pero nakikita ko, pag dumadaan ako dito, kanya-kanya silang video, post ng video. Sabi nila, this is our land, hindi mo kami mabibili
sa halaga lang. Dito na kami mamatay, dito kami pinanganak. Yun lang po maririnig ko dito. Parang wala akong nakita dito sa post na gusto nila magpasakop pa sa US or sa kahit anumang bansa. Ang gusto nila, mas gusto nila maging independent dito. Pero hindi ko alam kung ang kasunduan kasi ng Denmark at saka Greenland kung hanggang kailan ang pagiging independent ng Greenland. Kasi ang Greenland, kung hindi pa sila handa na maging independent, hindi pa sila bitawan ng Denmark. Kasi pag bitawan ng Denmark to, hindi na mamanage itong lugar, ay mahirap din at pagkakukuhanin lang din ng iba. At kaya yun ang dahilan na hindi pa binibitawan ito ng Denmark. So kayo mga kabayan, tatanungin ko kayo kung ang lugar nyo ba itong Greenland ay okay naman, tahimik, sagana naman sa mga minerals, tapos nabubuhay naman kayo dito ng payapa lang. Papayag ba kayo na sakupin kayo ng US? Ito ay depende din sa kadahilanan kung gusto talaga nilang protektahan ito. Kung totoo man sa sakupin ng China or Russia itong Greenland, siguro mas mabuti na lang siguro na magpasakop na lang sa US kung talagang totoo yan. So hindi ko lang alam kung strategy lang din yan na sinasabi nila na kukunin ito ng kukunin ito ng Russia at China. So wala akong alam. Kung maaring posible, maari mangyayari. Axel si Amaya. Parang sa dagat lang sila, oh. Si Axel na naman, ma. Ibaon mo di. Oh, no, don't stand, Amaya. Amaya. Wait lang, ako magbaon sa inyo, be. Okay. Ayan lang kayo, dyan lang kayo. Diyan, Maya, upo lang, upo. Okay. Upo lang, upo. Maya, ikaw na po. Igda, Maya. Igda. Okay, tabon papa. Tabon papa. Tapos? Ikaw din, Ma. Ikaw din. Wah, ayok. Okay, upo. Sige. Grabe, oh. Mga kabayan, takpan natin ito. Parang buhangin lang, ah. Parang buhangin sa Pinas. Buhangin lang sa dagat, ah. Hello. Sigma, boy. Ikaw din, Ma. Ikaw, Ma. Ikaw. Yoko. Dito daw lang natubunan, no? Ha? Ikaw lang natubunan sa mga. Grabe, oh. Dito, wala pa dito. Yeah, hindi na ako makatayo. Oh, wait. Hello! Ayan. Paunahan kami langoy mga kabayan dito sa snow. Kung sino mananalo. Ready? 1, 2, 3. Talo! Nabugsok! Panalo! Wala pa. Lumalaban pa ako. Ako, pala ako, be. Ako to. Ha? Si Maya saka si Axel. Ay, racing kami dalawa, ha? Okay. Amaya and Axel. Sabi ko din. Saan to yung ano? Sige. Go, Amaya. Dito sa una, dito sa... Oh, tanaw ka ba, no? Doon kayo, doon oh. Hindi, dyan. Wait lang, mag 1, 2, 3 sa... Okay. 1, 2, 3, oh. Sige. Straight sa mudra. Dito. Okay. Ang lalim kasi ng snow. Sige. Okay. Ready, 1, set, 2, go! 3. So na, si Maya, una. Dali Maya. Let's go Maya, let's go. Talo, Maya. Maya, manalo si Maya, manalo. Grabe, yung ice dito ginagawang buwang ano ba? Ito yun. Buwangin lang. Ito yung laruan dito sa Greenland mga kabayan, no? Buhangin na puti. Pag napunta ka dito mga kabayan sa Greenland, masasanay ka din dito sa lamig. Oh, balik daw. Balik. Ito, Maya. Balik. Agin Maya, agin. Again Again. daw. Pildi ka karon. Let's go. Go, pildi ka karon. Oh, 1, 2, 2, 3, 3, go! go. Go! Grabe siya sila. Go! Lang, nalagyan ng ano. Ha? Sirado kasi yung zipper. Grabe, napaka-layo-layo din yung lakbay namin. Siguro, yung mula doon sa inalista namin, may mga 600 or 700 meters din yung layo papunta sa bahay namin. Kaso naglaro pa sila sa labas. Yung anak ko medyo nilamig na yung kamay niya kasi tinanggal niya yung gloves niya.
Siyempre, pag tumagal ka kasi sa lawas mga kabayan, maramdaman mo din yung lamig. Wala naman kaming oras sa labas, siguro nasa 30 minutes lang din. Pinalaro muna namin sila para yung kuan din nila makabayan, ma-exercise din yung utak. Kasi alam mo dito, pag palagi lang kayo sa loob, mababago talaga yung utak nyo. Hindi mo ma-enhance ba na puro na lang bahay, para kang nakakulong. Kaya dito maaari kang ma-depress dito kung hindi mo gamitin yung lakas mo sa labas, hindi ka mag-exercise. O gaya nito, nailabas ko yung anak ko, pamilya ko, malaking tulong din sa mental nila. At ngayon medyo napagod kami, kailangan naman sa loob ng bahay, magpahinga na naman. So tingnan nyo mamaya, pag matagal ka kasi dito sa labas, ang mangyayari mo pag malamig, yung mukha mo mga kabayan, mamula-mula yan pag maputi ka. Pero pag maitim ka, kikinis na lang yan mga kabayan. Wala namang pag-asa mamula pag maitim ka. Kaya dito sa Greenland, less kasi sila ng init. Kadalasan ng tao dito, mapula yung kutis. Pero hawak mo yung gloves ko na. Bakit? Kaya dalawa niya, maya, ano yan ka dyan? Tumigas na yung kamay niya. Yung gloves niya tumigas na. Nandito na kami sa labas ng bahay. Ito po yung mga gamit nila dito. Tambak na dito ng snow. Yan yung stroller ni Amaya. Hindi na kasi ginagamit kasi malaki na si Amaya. Tapos ito yung mga pag-slide nila. May bike din dyan, dalawa. Ayun yung bike ni Axel. Tapos yung bike na nakita nila. Ayan. So yan mo na yan dyan. Hindi mo na magamit yan. Wala na. Sa summer na yan kukunin. Ayan. Ngayon mga kabayan, nandito na kami sa bahay. Check natin yung mga pisngi nila. Yan, si Amaya nag-pink siya. Yan, kasi maputi siya oh. Pink red. Yan. Si Axel Moreno din naman ito. Okay? Medyo may pink din si Axel oh. Yan, medyo may pink din ba? Okay? Meron din si Axel oh. Si Mami. Si Mami. Ayo, violet. Ako. Bebe. Ako? Abugbog burn na. Abugbog. Itim. Kuminis lang tayo. Meron man. Nagpula din siya. Light Konti lang. Pero, rose. basta dito sa Greenland, basta maputi ka, pupula ka pag nasa labas ka, babad. Pero pag maitim ka, guys, sa akin, kikinis na lang. Yeah.